mga Shark Fanatics at mga kapatid, welcome dito sa pinakabagong segment ng Sharks Bay Association. Ito, ang usapan po at mga kasama natin ngayon, manlalaro ng Manila MSW Mavericks. Mga Teresa, mga Kaleiba, kamusta naman? Ayun, okay lang naman ako. Ayun, masaya dahil nandito tayo sa SBA. Yun, so ito, may mga series of questions na tayo na ibibigay dito kay mga Kaleiba. Tingnan natin yung mga insights niya dito sa mga katanungan na bibigay natin sa kanya. No? Maki, yung pagkahinhin yung laban, no? At pag, kunyari, last ball na, yung binigay sa yung tira, ano yung pumapasok sa damdamin mo at nakakaramdaman mo nun? Ay, nako, yung hilil na laban talaga. Hindi mo mararamdaman talaga yung akala mo mananalo ka na agad kasi andun talaga yung malakas na pressure. So para sa akin, ginagawa ko na lang dyan pagka naglalaro ako pagkahinhin is talagang pinopokusan ko ng maganda. At yun nga, sabi nga, hinga ka ng konti para mawala yung pressure. Yung ganun lang. So ganun din yung pamamaraan mo para i-handle yung pressure, hinga lang din. O baka may mga iba kang mga pamamaraan? Meron ding iba na ginagawa ko minsan, yung tinatagalan ko. Okay. Yun, para inom ka ng tubig, syempre, mas lalo mawawala pressure. Parang ganun lang yun. Oh, pero dito kasi sa SBE, meron tayong shot clock eh. So, hindi mo magagawa yung pagkatikitan. Although meron tayong extension na tinatawag. Pero pag ganun, yung may mga shot clock, let's say ng mga tournament, paano mo na-apply mo pag na-pressure ka na? Doon sa may shot lock naman, talaga kailangan timingan mo rin yung oras na ito nakatingin. So yung pressure na ginagawa ko madalas, yung konting ikot lang sa mesa, hindi naman ganun katagal para mawala yung pressure mo. Ganun lang, paikot-ikot ka lang, pero nakikita mo yung time. Pag 10 seconds na, tsaka ka na tumira. Kaya yun, very important din, lalo na sa mga lumalaban sa may mga shot clock. Tingnan nyo rin yung mga oras kung ilan na lang yung nilalabi para tirahin mo yung mga dapat yung tirahin. Ito follow-up question, Champ. Let's say last ball na, no? Pero hindi ka pinabuhan ng bola, nagmintis. Paano ko ngayon nakakaisip natin? Paano kaya ako makakabawi dito? Ano yung mga naiisip mo dito pag kayo muna, nabibigyan ka ng mga bad break na gano'n? Nagbimintis sa mga last ball, sa mga hilil na gano'n. Paano mo na ibabawi yung sarili mo? Paano mo na gagawin ang paraan? Ako, pagka ako nagbimintis sa laro naman, ginagawa ko talaga, binabawi ko na lang din sa pangalawang game. Halimbawa para sa akin. Kung halimbawa yung kalaban din naman, nagmimintis ka na ng tira. So para sa akin, nag-i-enjoy ako ron. Mas lalong parang lalakasan ng loob. So baga may chance ka pa para bumalik ulit, mabawi yung sarili mo. Baka pagdadasal mo rin na magkamali siya. Yun, siyempre, kailangan yun. Lalo na dito sa Sharks, guys, no, pag nagkamali yung isang team, meron pa nga tayong tinatawag na Sharking. Isa-share mo talaga yung kalaban para may chance ka pa bumalik ulit. Napaka-importante, lalo na dito sa Sharks, no, yung Sharking na tinatawag natin. Oo, nandito tayo. Ano yung impact sa inyo, no? Oo, sobra. Tingin niyo sa'yo, paano naging impact ng Sharking? Siyempre sa ibang liga, wala namang ganyan eh. Dito sa akin, meron. Sa akin talaga, siyempre, first time ko na naglaro ng ganito. So, dahil sa first time mo nga, hindi mo makontrol minsan yung pressure kung nandito ka sa mesa dahil yung ingay. Yes. Hindi mo masasabing magaling ka dito kasi talagang normal, sumaply. Ganun lang naman, ganun yung nangyayari. So ito,